Senator Cayetano, namumuro na daw para palitan si Senate President Soto. Ano yun? Pang isang linggo lang si Soto? O ayon dito sa One TV Philippines, breaking another rigodon in the Senate. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. A reliable source tells One TV Philippines. Ay malamang to, kunting sundot na lang yan, biglang mapalitan din ang Itbulaga dyan. Kasi naman, ayon kay Senator Marcoleta, itong si Tito Soto ay malinaw na may kinikilingan. Umpisa pa lang naman, talagang sunod-sunuran daw kaagad kay Tamba. O eto, sabi ni Senator Marcoleta, Sabi niya mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya kung sakaling mas tama yung direksyon. Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi mapigilang ilabas ni Senador Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa mga naging hakbang ng bagong Senate President na si Tito Soto. Nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat kaagad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na ano eh. Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Si Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganung mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Nasabi niya mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Dapat ganun. Hindi naman niya sinabi, saan pa papunta yung gusto mong, ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga, kasi ano malito lang, para daw, hindi ko, tama ba yung pagkakala, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, Anong gusto niya mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun eh. Dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman dagdagan ko yun, maglalagay ako ng, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga eh, at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig, kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan. Walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit. Pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao eh. Well, okay. Tayo naman sana, in fairness kay Mayor Vico, no? Wala naman tayong nabanggit nyo lamang yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigyan niya ng credence. Lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Ano pang gagawin? Di palitan na. Ang tanong dito, sino yung ipapalit sa kanya? Kasi halata naman. Masyadong halata. Di ba?
kumpadre. Sabi nila, kumpadre daw doon sa lumalabas na picture. Kasama si Tamba. O magkumpadre daw. Paano magiging patas yan? Dapat naman, yung ibang senador dyan, gising-gising na. Yung pumerma para palitan, si Senator Chis Escudero, gising-gising na. Kayong masisira dyan. Lalong mawalan ng tiwala ang taong bayan kung ganito ang galawan ng Senate President nyo dyan. Gusto nyo ba? Itbulaga lang dyan. Sana maging solid na ang susuporta dyan kay Senator Cayetano. Nagdedepende po ito sa mga senador. Kung si Senador Cayetano ang magiging Senate President dyan, ang posibleng ibabalik ito si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sayang yung naumpisahan. Sayang yung mga naibulgar na. Di natin alam kung anong gagawin ni Senator Ping Lacson. Kaya mas maganda kasi kung ano yung naumpisahan at marami namang nakontento. Dapat ituloy-tuloy na yan. Hindi yung papalitan nyo bigla. Matapos magsalita dyan si Congressman Toby Tiangco sa Blue Ribbon Committee. Matapos may na mga nabanggit na politiko dyan sa Blue Ribbon Committee. Sabay biglang papalitan. Yun po yung mga katanungan ng karamihan. Meron bang pagtatakpan? Kaya mas maganda, ibalik nyo na si Senator Marcoleta kasi mas maganda o mas may tiwala ang karamihan kung siya yung nandyan. Kaya naisip ng iba, baka naman yun yung pinakadahilan kaya pinalitan yung Senate President para mapalitan itong si Marcoleta. Baka eto talaga ang pinaka-reason kung bakit palitan yung Senate President. Sana naman dito sa balita ng 1TV Philippines na nagkaroon na ng numero na pwedeng palitan si Senate President Soto. Kung may kulang man yan, o sa mga ibang senador dyan, makinig kayo sa sigaw ng taong bayan. Hanggang dito na lang, thank you.